Hi, good afternoon mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin itong GCash kasi pwede ka nang mag-transfer directly ng crypto dito, okay? Powered by PDocs. Yung maganda kasi nakikonnect sila. So makita mo dito, di ba? Sa account mo, punta ka dito sa View All dito. Click mo lang yan. View All and then punta ka na eto, Gcrypto. Pag open mo ganyan, makikita mo na pwede kang mag-transfer or mag-send ng crypto. Okay? So ang gagawin natin is mag-receive tayo ng crypto galing dun sa Satoshi application. So, subukan nating i-withdraw yung Bitcoin na nakuha natin. Okay, tignan natin kung gaano katagal. Open lang natin. Ulitin natin to, Gcrypto. Tap natin yan. Gcrypto, tap nyo lang yan. Wait natin na mag-open. Depende dun sa signal mo. Ang hina ng PLDT ngayon eh. Ayan. Ayan, okay. So, pwede kang mag-send or mag-receive. Ang gagawin natin, mag-transfer lang tayo, okay? So, yung BTC anti-transfer natin. So, ang gagawin mo, tap mo lang ganyan yung BTC and then receive. So pag click mo ganyan receive, tap mo yung receive, andito may option dito na native SegWit. Tapos SegWit. So basahin natin, please send only BTC within SegWit network with 1 or 3 other assets or using different network will result in loss. So check natin, okay, kung ano yung dapat natin gamitin na address. Ito bang native or etong hindi native, okay? Yan naman, mag-start siya sa starts with BC1. Punta tayo sa Satoshi app. Click ko Satoshi, claim ko lang. Ngayon punta ko dito sa account, asset. Ito, mayroon akong BTC dito, okay, available. So pag tap ko ganyan sa BTC, makikita mo dyan withdraw. Okay, so pag i-withdraw natin yan, withdraw, ang hinahanap niyang address, basahin natin. Okay, so dapat use the BTC network to withdraw coins. And please fill in the BTC address. Do not use ERC20. Withdrawal will process once a day lang. Okay, so okay naman ata yung address dun na dalawa kahit anong gamitin natin dun. So gagawin lang natin is i-withdraw natin. Punta tayo ulit. I-copy natin yung ito. Ito na lang gamitin ko native. Okay, copy natin yan. Copy and then punta tayo dito sa Satoshi app. Then paste natin yung address, amount, all. Okay, then yung password natin. So ilagay ko lang yung password ko mga Lodi. So nangyari, nilagay ko yung password ko. Di nyo nakikita kasi naka-mirror lang yan. Pero password kasi hindi pinapakita. Okay, hindi na siya nagpapakita pag mga ganito. Oh, so ipakita ko na lang sa picture. Screenshot ko na lang. Confirm ko. Ngayon, merong sinend na verification dun sa email na connected sa Satoshi. Okay? So, ayan. Ayan o. Pakita ko mamaya. Bigay ko lang. 1 minute ago. 399,299. 399,299. Confirm. Ayan o. BTC withdrawal successful sabi na niya. So, i-close natin. Ayan. Naka-pending pa siya. Makita niyo. So, pag successful sabi niya yan, ibig sabihin, andun na dun sa Gcash ko yung na-withdraw kong Bitcoin. So, pwede na mga Lodi. Okay? So, eto na mga Lodi. Nag-withdraw tayo, di ba? Eto yung update. Punta kayo dito sa asset. So, nakita niyo naman yung BTC wala na. So, status completed na. So, ngayon ko lang i-upload tong video kasi ngayon ko lang ma-edit. Na-send na siya. Okay, no? 15. At, yan yung details. Okay, so na-send dito sa address na to. At pwede nyo makita yan sa Gcash. Check natin si Gcash. So, dito mga Lodi, ayan o, Gcrypto. Open natin. Ayun. So, merong BTC na nakuha 0.0019. So sa peso is 2,996 ngayon. Okay? So eto yung na-send from Satoshi app. 0.0019. Ayan na siya. Okay, so yan lang mga Lodi kung paano mag-withdraw. So mga 24 to 48 hours yung processing time nila. Okay, so yan lang mga Lodi ang pag-withdraw ng BTC nyo kasi meron ding nagtatanong from Satoshi application papunta sa Gcash nyo. So ako si Trogi and thank you so much for watching.